Good day guys, and welcome back ulit sa ating channel for today's video. Yamaha NMAX 155. Wow! Ay magbabahagi lang ako ng konting ideya kung paano i-dismantle at assemble ang kanyang camshaft at dalawang rocker arm na may kasamang BBA. Yes guys, no, yan po ang i-share ko for today's video. So ngayon guys, ating cylinder head ng ating Yamaha NMAX 155 is meron tayong dalawang pin na makikita, no? Pin na yan is meron siyang dalawang butas ibabaw. Yan butas na yan guys is merong thread yan sa loob na connects ating pin ng ating dalawang rocker arm. Ang purpose ng dalawang butas na yan guys is meron tayong plate na ilalagay sa ibabaw. So yung plate na yan is meron siyang tatlong butas kung saan dyan nakalagay yung dalawang bolt na connects sa ating dalawang pin. So yung plate na yan guys is ang purpose niyan is para naman sa ating camshaft bearing na hindi siya basta-basta matatanggal. So, ang dalawang butas naman yan ay na-connect sa dalawang butas din sa loob ng ating pin, which is meron siyang thread, no, na may nakalagay ng tatlong bolts sa ibabaw ng ating cylinder head. Yan po ang purpose ng plate na yan. Para hindi basta-basta matatanggal ang ating dalawang pin at saka ang ating camshaft bearing. So, yun po ang purpose ng plate na yan. At sa mga butas na yan na makita nyo sa ibabaw ng inyong cylinder head. So, ngayon guys, paano ba tanggalin ang pin na yan kung sakaling maka-experience kayo na medyo may katigasan, no? Kasi nga is meron lang siyang parang guhit sa gitna. Yun. Yung guhit na sa gitna is niyan basta-basta mapapull out mo kasi wala siyang hawakan. Yan guys, oh. Yan sinikot-sikot ko. Wala siya, no? Yan. Kapag maka-experience kayo medyo matigas, tanggalin ang pin na yan tapos umiikot-ikot lang ang pin kasi nga is wala siyang hawakan. So, ang gawin nyo guys, yan dalawang butas na yan is ipasok nyo lang ang flat screw na maliit. Tapos, sikwatin nyo siya. Tulad lang na sa video guys, ha. Yang ginawa ko yan. Pagpasok ng pin, sikwatin mo siya. So, pag sikwat mo yung butas na yan, lalabas yung kaunting dulo ng ating pin ng ating rocker arm. So, yan. Sikwatin nyo lang yan guys. So, kapag lalabas na yung dulo ng ating pin, yun guys, so, lumabas na ang kaunting dulo, meron na tayong mahahawakan para matanggal natin ang ating rocker arm. So, yan po din ang purpose ng dalawang butas na yan guys. Kasi may panahon kasi maka-experience tayo na medyo hirap tanggalin ang dalawang pin na yan. Parang may guide sa gitna na parang tabas. So, kapag nahirapan tayo na bunutin yan, dahil is yung tabas lang ang parang panghawakan natin, ang gawin nyo, yung butas na yan, isikwatan nyo na siya ng flat screw. Kapag na lumabas nyo ng kaunting dulo ng ating pin, saka nyo siya hilain. You know, di ba? Nakita nyo naman sa video guys. Ganun lang po ang paraan o technique kung paano natin mabunot ang pin na yan. Amazing! So, at least dagdag ideya guys. Yung butas na yan is meron siyang thread kung saan nakakonect yung dalawang bolt natin sa ibabaw ng ating cylinder head na meron siyang plate na nakita nyo kanina noong unang video natin. So, yan. Yung video may kahirapan ng kaunti is yung may BBA. Kasi nga, ang BBA natin is meron siyang spring. So, kapag meron spring, medyo may tulak siya ng kaunti. So, yun pa rin paraan guys, sa sikwatin pa rin nyo ng maliit na flat screw, yung butas na yan, sabay tulak. So, kapag lumabas yung kaunting dulo, pwede natin siya mahawakan gamit ang ating vice grip. Kasi yan lang po ang the best na paraan para mabunot natin ang pin na yan. Okay. So, yun. Unti-unti na natin guys, mabubunot rin yan. Yun, diba? So, ganun lang po ang pinakasimpleng paraan para makuha natin ang pin na hindi tayo mahihirapan. So, kapag matanggal na natin ang pin, pwede na natin makuha ang kanyang rocker arm na may BBA. So, yan. Sa ating BBA guys is meron kayong makitang spring na matigas at isang washer na katabi ng spring. So, yung washer na yan is meron siyang tamang position guys. Ituturo ko sa inyo mamaya kung paano siya ibalik. So, saka nyo na mabubunot ang kanyang cams na walang kahirap-hirap. So, since nakita nyo na kung paano i-dismantle ang ating dalawang rocker arm at saka ating camshaft, so yun guys, ang i-share ko naman sa inyo is kung paano naman siya bubuuin. So, yan po ang kanyang BBA guys, yung tinutulak-tulak natin. So, dyan siya papasok sa butas na yan at dapat magka-coincide po yan mamaya. So, yan, nakita nyo na guys, no? Sa ating BBA guys is meron siyang malaking spring at may katabing washer. So, ang spring po is mayroong tamang position din yun guys. At dapat nakasabit yan sa parang nakaangkla na maliit na bolt sa gilid ng ating rocker arm. Yan, tinuro ko guys.
Tapos, doon din nakalagay yung plain washer sa ilalim, nakaposition. Which is dapat nakalapat sa ating cylinder head. So, yun guys. Dapat yan po ang position. So, then yung washer is nakakonect din sa parang guide ng ating spring. So malalaman nyo yung maya guys, no, kung paano mag-workout ang ating spring kapag tinutulak-tulak natin ang ating rocker arm. So ngayon guys, ang pagkasimbol naman ay unahin natin ikabit ang ating dalawang rocker arm na may BBA. Kanina, last tinanggal natin ang kanyang camshaft, pero itong sitwasyon na ito guys ay unang natin ikakabit ang kanyang BBA at saka ang kanyang rocker arm. So sa kanyang BBA, mayroon siyang spring, tapos may washer. Ito yung medyo may kahirapan ng kaunti at medyo may kalituhan ng kaunti guys. So ayun yung tinuro guys, dyan po dapat nakalapat ang ating washer. Yan po, flat po ang kanyang washer. At the same time, ang kanyang rocker arm na may BBA. So yun. So dapat isabay natin yung ibalik sa kanyang cylinder head. Kapag hindi nyo sinabay guys, may hirapan kayong ikabit ang dalawang yan. So since ito ang nauna, saka natin isunod ang kanyang camshaft. So kabaliktaran nung unang dinismantle natin siya. Last ating binunot ang kanyang camshaft. Pero sa sitwasyong ito ay unahin natin ikabit ang kanyang rocker arm na intake. So yun. Dapat yung spring guys is nagbabounce-bounce yan, no? At the same time is minumonitor yung sitwasyon ng kanyang washer para nasa tamang position siya at hindi ito nawawala. So ngayon silipin nyo ang butas na yan kapag nag-coincide ang dalawang butas ng ating rocker arm. So kapag hindi naman isikotin nyo lang siya guys hanggang ma-coincide ang dalawang butas na yan. Para hindi tayo mahirapan, may balik yung kanyang pin ng ating rocker arm. So yung pin guys, huwag yung kalimutan na yung butas is nasa dulo yan. At dapat naka-horizontal position ang guhit na yan o tabas na yan. Siya nagsisilbing guide ng ating thread sa likurang bahagi ng ating rocker arm. So maya i-setting na natin ang kanyang BBA guys. Unahin natin i-shoot ang pin na yan sa gitna ng ating dalawang rocker arm sa ating intake. So yan, ilaaw natin kaunti na kasi medyo may kadiliman. So yun, na-shoot na natin ang kalahating bahagi. Ang next na natin i-shoot guys, ang isang rocker arm natin kung saan mayroong BBA na connect. Yung parang natutulak sa ating solenoid ng ating BBA. So ngayon guys, ang ating BBA ay mag-hit po yan kapag umabot na po ang ating 6,000 RPM. Diyan po mag-work ang ating BBA. So, paano ba malalaman kung hindi naging tama ang ating pagkabit ng BBA? Siyempre guys, pag hit nyo ng tamang kilometer ng ating BBA o RPM, ay hindi po lalabas at mabiblink po ang dashboard natin. Ibig sabihin, kapag nabiblink ang ating dashboard, may possible na hindi nagkaroon ng tama ang pagkabit nyo ng BBA. So, yan po palatandaan guys ha. Kapag hindi nyo naikabit ng tama ang BBA. So, ngayon, ikabit na natin ang pin guys. Ang next na natin ikabit ay ang kanyang camshaft assembly. Guys, is meron kayong makitang dalawang loop na parang itlog. So, yung loop na yan guys is na dapat nakaposisyon yan sa ibabang bahagi ng ating cylinder head. Ibig sabihin, naka-close position ang ating mga balbula. So, dapat ang ating loop o cam loop ay nakaposisyon din sa ibaba. Yun. Kasi ang purpose niyan is para hindi tayo mahirapan, may pasok ang ating camshaft. So, ang gawin nyo guys, para mapasok natin ang ating camshaft na hindi kayo mahirapan, yan dalawang rocker arm na yan is dapat idiin nyo, itulak nyo sa ating dalawang balbula para magkaroon ng clearance ilalim at hindi na tayo mahirapang ipasok, i-shoot ang ating camshaft assembly. So, yung tinuturo ko guys, sabay nyong itulak ang dalawang rocker arm na yan na may BBA at spring. O idiin nyo ng maigi. Sabay nyo, yan. Pag madiin nyo ng maigi, unti-unti yung alugin ang camshaft hanggang ito ay may shoot nyo. Tulad lang nasa video. Yun, pinaslow mo. Yun o. Yun lang po ang pinaka madaling paraan kung paano natin ibalik ang ating cams. Hindi tayo mahihirapan. So yun lang guys, no? So kapag napasok na natin ang ating camshaft at the same time na lagay na natin ang ating BBA, so i-check nyo yung washer na yan guys ha. Yung tinuturo ko na may arrow. Kapag nasa tamang posisyon ng ating washer, ibig sabihin goods na ang ating pagkabit ng ating BBA. So dapat nagko-coincide din yung butas ng ating rocker arm at saka yung butas ng ating BBA. Yan guys, oh. Yan tinutulak-tulak ko. Dapat pumapasok yan.
Kasi dyan po nag-activate ang ating solenoid at natutulak ating solenoid sa ating BBA. Kapag goods ng ating rocker arm at sa ating camshaft, so i-check natin ang ating pin. Kung ito ba ay nasa tamang posisyon, ito ba ay naka-horizontal, no? So dapat nag-coincide din ang butas na yan. Kasi dyan natin papasok yung plate at saka bolt sa ibabaw niya. So ito yung pinaka-last part guys, ang pagkabit ng ating exhaust. So sa exhaust naman ay hindi tayo kailangan pang ipihit o idiin sa ating valvula. Kasi automatic magsushoot yan guys. Kasi nga is wala siyang spring. Hindi tulad ng nasa intake na meron siyang spring sa kanyang BBA. So automatic shoot yan. Yun no? Diba? So tapat naka-horizontal din ang ating guhit na yan. O tabas na yan. So naka-coincide ang dalawang yan guys ha. So yun. Kasi purpose yan is para hindi tayo mahirapan, may pasok yung dalawang bolt sa ibabaw ng ating plate. Kung goods ng lahat at ikabit sa tamang position guys, huwag kalimutan lagyan ng oil ang ating cam bearing at saka mga rocker arm kasi matagal pa po papasok ang ating oil na galing sa ating oil pump. So yun, goods na siya. At sana na may natutunan naman kayo sa ginawa kong video ito. Maraming salamat at siyempre see you sa next video. Right set. Pop up sa ating fogging mekaniko. Ayos.